Ano ngayon yung naging posisyon ninyo? Di ba walang kakwenta-kwenta? Trust nga eh. Trust case. So tama yung abogado ni Bongbong Marcos at tama din yung mga legal experts. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Masaya ngayon po ang buong Pilipinas at buong mundo na may mga Filipino. Habang yung mundo, mga kababayan na mga Pinklawan, giba ngayon, luksa sila ngayon for 1 year. Alam na ninyo, mga kababayan, yung dahilan, expected na natin. Di ba lagi nating pinag-uusapan dito na wala mang kakwenta-kwenta kasi yung disqualification case ninyo. Basura nga eh, kaya dinasura. Trust case, mga kababayan. Ayaw ninyong maniwala doon sa mga abogadong di kampanaryo. Eh sabi ko sa inyo, pinaglalaruan lang tayo ng mga Pinklawan na to. Ginamit lang nila yon for propaganda, black propaganda purposes. Ayun nga. Lahat basura po ito. All the cases, kahit yung mga kaso nung yung Sayaman, lahat po basura yon. Binasura nga lahat eh. Ito pang disqualification. Ayaw lang talaga nila. Pinipirwisyo nila si Bongbong Marcos. Ayaw nila makabalik sa pwesto yung mga Marcoses dahil po sa gold. Sa last will, ang nag-finance nito mga kababayan, sabi ko sa inyo, many times ko nagsinabi sa inyo, the oligarchs, cabal oligarchs, controlling the wealth. Kung ano-anong mga issue nila, wala mang kakwenta-kwenta yung mga issue nila. Ito ang ebidensya po. Gusto lang po nila ang tawag dito, pigilan ang pag-upo mga kababayan sa Palasyo Malacanang ni Bongbong Marcos. Ngayon, ano kayo ngayon? Pinulot kayo talaga sa basurahan. Ito, breaking kanina, alam na ninyo siguro to. Pag-usapan na lang natin. Bigay ko na lang sa inyo po yung detalye kasi some of you siguro nabasa at nakita sa mga balita. Basta, binasura na niya. Paano binasura? Yung detalye, di man ninyo siguro alam, some of you. Kasi siyempre, you're too busy. Ako na lang po magtsatsaga. Yun ang trabaho ko. I-share sa inyo yung detalye. The second division of the COMELEC has denied the petition seeking to cancel former Senator Bongbong Marcos COC for President, saying his failure to file his income tax returns does not constitute a crime of moral turpitude. Yan man talaga. Ano yung moral turpitude? Yung karimarimarim, kasuklam-suklam. Paano naging kasuklam-suklam yung para nag-fail to file yung tax withheld na po o galing sa sweldo? Yung sweldo nga hindi kinukubra ni Bongbong Marcos kundi kayo mga kasi ginagamit sa scholarship. Yung boys pang withheld doon ang nakawin. Yun ang gusto ninyong tawag dito paniwalaan ng mga tao. Hindi man maniwala sa inyo. Pati yung COMELEC, hindi maniwala sa inyo. COMELEC spokesperson James Jimenez said Monday, the second division dismissed the petition filed by anti-Marcos regime activists led by Task Force Detainees Chair Father Christian Bonafé for lack of merit. Kita ninyo? Pari, damaso po talaga yung salarin.
Ayan, si Damaso mismo, yung church mismo, nangangampanya against ano. At ang kandidato nila, si Lumi, sa pulpito, ginagamit na pati yung sutana ng mga pink, kakamping. The petition claimed that Marcos is not eligible to run for any public office following his tax evasion conviction in 1995. The petitioner said that Marcos falsified his COC when he claimed that he was eligible to be a candidate for President of the Philippines in the 2022 national election despite his previous tax conviction. Ano mga conviction sinasabi ninyo yun? Wala mang kakwenta-kwentang conviction nyo. Hindi man tax evasion. Laging sinasabi ninyo, tax evasion. O ngayon, di ba nasupla kayo ngayon? Paya kayo. The second division ruled that the National Internal Revenue Code of 1994 did not apply to the case. Hindi ba 1994? Paano mag-apply yung 1994? Yung kaso 1982, 83, 84? Because that would have resulted in a retroactive application since yung 1994 took effect only in 1986. Whereas the cases involved in the case were 82, 83, and 84, sabi po ni Jimenez. So for this reason, when respondent Marcos Jr. checked the item on the COC saying that he has no disqualifications, it was not a misrepresentation. O, wala kayo ngayon. Di ba? Paya kayo. Kala ninyo, maluloko ninyo yung... Further, Jimenez said that the division noted that failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. O ano kayo? O di ba tama yung mga sinasabi natin dito based on mismo sa legal opinion ng mga abogadong di Campanaryo? Sabi ko sa inyo, si Carpa, niloloko lang kayo eh. Kasi si Carpa, may agenda rin yun. Serving the interest din ng mga clients niyang mga mayayaman na nasa likod nito disqualification. Ito mga nag-file, mga fraud man lang yan. Anang gatong yung mga sabi ko sa inyo, matindi. Di ba? Saan kayo pinulot ngayon? Kaya nga si Carpa mismo, kung naniniwala, sabi natin, in not only my analysis, this is also the analysis of, known political analysts in, tawag dito, mga columnist, na mga objective columnist sa dyaryo. Ano sabi nila? Kung anya naniniwala si Carpa na malakas yung kaso, siya na mismo nag-file. Anong rason na hindi siya nag-file? Retired na din siya. Wala naman siya sa Supreme Court na. O di siya na. Nagtulak siya ng iba. Kasi alam niya, matatalo. Tapos siya doon, nasa column siya ng dyaryo, sigang propaganda. O ngayon, di paya kayo lahat, including Carpa. Hindi niya a crime of involving moral turpitude. Sabi ng COMELEC, Attorney Chodorte, counsel for petitioner, said the petitioners will seek reconsiderations of the decision. Di file kayo. Inyo man yan. Gusto niyo mag-file. Gawin na ninyong mga 1,000 reconsideration para till kingdom come na. Nag-tweet si Chodor, COMELEC Second Division denies petition to cancel Marcos COC, ruling essentially that the representation required are material but they are not false. Petitioners disagree and will seek reconsideration within the period provided under the COMELEC rules. Ano pa ginamit? Sige na.
ano man, file ka na. Pero alam namin na nanlalambot na yung kampo ninyo. Sabi nga natin, that's the reason why po yung kampo ni Lomi nagsabi, mismo si Lomi nagsabi, ang gustuan niya talaga namin is face off. Face off. Kasi alam ninyong mabibigo kayo, nabigo nga kayo dito sa disqualification case. Alam na ninyo yung resulta, kaya kayo, to save your face, ang face off naman talaga niya yung gusto namin. Sinong inuuto ninyo? Huwag kami. Di ba? In essence, the COMELEC agreed with the petitioners that the representation made in item 11 in box 22 of the COC of Marcos Jr. are material but disagreed that they were false. Huwag na. Sayang lang ng laway natin dito sa mga argumento mo, Chudor. O, di ba? O, ngayon, mga kababayan, sabi dito, councils are not free to discuss the grounds to be included in the motion for reconsideration until the same is filed. Additional updates will be provided once the same is filed. Sabi po ni Chidor, since the ruling was handed down by the second division, the COMELEC in bank may still have to convene to tackle the matter after the panel has ruled on the motion for reconsideration. Irit pa. Ha? Walang kasawa-sawa kayo? Ha? Napaya ka kayo dito sa yung mga nauna nga, binasura na, di ba? Wala kayong kadala-dala. Sige lang, kakapal ng mga kakapal ng mga muka ninyo eh. Di ba? The petitioners claim that Marcos Jr. is not eligible to run for any public office since the Quezon City Regional Trial Court convicted him in 1995 for his failure to file income tax returns. Specifically, Marcos falsified his COC when he claimed that he was eligible to be a candidate for president in the 2022 national elections when in fact he is disqualified from doing so. Sabi po ng mga petitioners, kayo lang yon. Ngayon, ano ngayon yung naging posisyon ninyo? Di ba walang kakwenta-kwenta? Trust nga eh. Trust case. Nuisance. Di ba? So tama yung abogado ni Bongbong Marcos at tama din yung mga legal experts from different schools, law schools dito sa ating bansa, pati Amerika, may mga law experts po na nagsabi. Naniwala kayo kay Karpa? Si Karpa po, full-blooded, marites. Chismis. O ngayon, ito ngayon yung statement na pinalabas ng spokesman, yung kampo na ni Bongbong Marcos. Marcos Jr.'s spokesperson, Attorney Vic Rodriguez, thanked the COMELEC for upholding the law in the right of the Marcos to run for public office free from any form of harassment and discrimination. Wow. The petitioner's mere creativity for writing and wanting that what is not written in the law as basis to cancel the certificate of candidacy of presidential aspirant Bongbong Marcos is way too frivolous and unmeritorious to override the basic precepts of the Constitution, sabi po ni Rodriguez. After the petitioners' right to have their way in court, where their case was fully heard and ventilated, the COMELEC has unanimously spoken the petition to cancel the certificate of candidacy of Bongbong Marcos was denied. Ngayon, ibigay ko sa inyo yung complete, ito yung
iba pa, karugtong mga kababayan ng statement ng abogado ni Bongbong Marcos, we extend our hand of unity even to the fiercest of adversary and invite them to work together in ensuring a clean, fair, and credible elections as our way, as our initial collective contribution towards nation building for the future of our people, the Filipino children and the youth, and for our beloved Philippines to move forward. Yun ang maganda, mga kababayan, finally, na naging statement. Magkaisa na niya tayo. Ba? Sabi ninyo, mahal natin ang Pilipinas. Bakit hindi pa tayo magtulong-tulong na lang? Ngayon, the Marcos Camp is extending its hand, mga kababayan. Kahit doon sa pinakang fiercest na mga kalaban sa politika ng mga Marcoses. O ano kayo? Sabi ninyo, gusto ninyo ng unity. Kung ako sa inyo, sumuko na kayo. Di ba? Walang mangyayari sa mga pinagagawa ninyo. Lalong naiinis sa inyo yung mga kababayan nating mga Filipino. At I think, pag hindi kayo tumigil sa ganyang pag-uugali, hindi na kayo makabango. Permanent na kayo dyan sa Inidoro. Till kingdom come na, nasa Inidoro kayo lagi. Kahit ng kulay pa ipalit ninyo. Wala na. Sabi, yung recommendation ko nga sa inyo para makalimot lang yung mga tao, mag-hibernate na muna kayo, mga 50 years siguro. Hibernate kayo. After 50 years, limot na rin kayo. Wala na. So, mga kababayan, yan lang po muna yung ating maikling discussion ngayon. Update sa inyo ng breaking news in relation to the decision sa disqualification case kay Bongbong Marcos. Masaya na. Masaya na siyempre yung mga luksa siyempre yung mga it's crying time again. Diba? Luksa kayo ngayon. Morning. The day of mourning. Sa buong kampo ng mga Pinklawan. Lilipas din yan, yung kuha ninyo. Iyak na ninyo ng todo-todo. Gusto ninyo, lumipad na kayo doon sa para mag-Spider-Man kayo sa Makati Building. Para madali mawala yung pain. Magandang gawin ninyo mga Pinklawan. Di ba? Paglagapak ninyo sa baba, siguradong maawa sa inyo yung mga tao. Spider-Man!